Yan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ito nga po ang sinabi ni Calvin Oftana sa mahigpit niyang kalaban sa pagka-best player of the conference na si Arvin Tolentino. At nasa Taiwan na ang Gilas Pilipinas para muling talunin ang Chinese Taipei. Ano nga bang masasabi ni Justin Brownlee at ni AJ Edu? Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po kong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Si Calvin Oftana ngayon ang mahigpit na kalaban ni Arvin Tolentino sa pagka-Best Player of the Conference Award kasi sa huling statistical tally na inilabas ng PBA, nasa pang-apat na pwesto ang nasabing TNT or Token Text Tropang Giga Gunner sa likod ng mga nangungunang sina Junmar Fajardo. Mayroon pong 42.0 statistical points, Arvin Tolentino 39.0, Robert Bolick 37.1 at Calvin Oftana na mayroon pong 32.7 average statistical points. Pero dahil wala na nga po itong sina Junmar Fajardo at Robert Bolick na mula pa po nung playoffs, kaya ngayon etong si Arvin Tolentino na ang maituturing na nangunguna sa nasabi pong individual award. Pero nang tanungin nga po itong si Calvin Oftana na ngayon ay nasa Taiwan para sa Gilas Pilipinas, ito po ang kanyang mga sinabi patungkol dyan sa usaping yan. Narito po si Calvin Oftana sa ulat ni Ruben Tirado ng spin.ph. Hindi ko masabi, ayokong pangunahan yung mga bagay na ganyan, pero we have Arvin Tolentino. I think he deserve it more than me. Binuhat niya yung team niya and he deserve it. Sinabi nga po yan ni Calvin Oftana na walang tutol. Eto nga pong si Calvin Oftana, kung mananalo nga daw pong Best Player of the Conference, etong kanyang kaibigan na si Arvin Tolentino. Dahil dati po silang magkasama sa isang kupunan sa ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Narito pa po ang mga dagdag na sinabi ni Calvin Oftana. Sa ulat pa din po yan ni Ruben Tirado ng spin.ph. Para kaming magkapatid niyan, nalilito nga yung mga fans. Ako, tinatag sa mukha ni Arvin. Isang beses nasa mall, tinawag akong Arvin Tolentino. Sabi ko, hindi ako yan, pero okay naman kami. So ngayon mga shooters, nakapokus nga daw po itong si Calvin Oftana sa Gilas Pilipinas at ang goal ng kanyang kupunan na Token Text Tropang Giga para makuha muli ang PBA Championship dito po sa Commissioner's Cup. Narito pa po mga dagdag naging pahayag ni Calvin Oftana sa ulat pa din po yan ni Ruben Tirado ng spin.ph. Hindi ko talaga iniisip para magiging pressure lang sa sarili ko yun. Pero it's the work that I did every training, every morning, waking up, just blessed na meron akong mga kasama na sinusuportahan ako. Mga coaches na nandun palagi. Sinabi nga po yan ng Dumaguete native na hard work ang pagkakaroon ng resulta sa kalaunan. At gusto nga daw po talaga niya sa second straight champion dito po sa kanyang kupunan ng Token Text Tropang Giga. At yan nga daw po gagawin nila. At gusto niya rin makapag-iwan ng legacy tulad ng kanyang mga kuyas na sina Jason Castro at Kelly Williams. Narito po ang huling bahagi na naging pahayag ni Calvin Oftana. Sa ulat pa din po yan ni Ruben Tirado ng spin.ph. May nagtatag sa akin sa Best Player of the Conference candidate ako. Siyempre, hindi ko naman tinitingnan yung stats ko. Mostly, tinitingnan ko yon outcome ng team, outcome ng laro namin as a team. Tinitingnan ko yung stat ko kung saan ako nagkulang. So, blessed lang talaga. Saka hindi naman yon ang mission ko. Oftana repairing to the Best Player of the Conference Award. Yun nga po yung sinasabi niyan ni Calvin Oftana. Yan nga po ang mga sinabi ng isang Calvin Oftana patungkol po sa pagka-Best Player of the Conference dahil maigpit nga po ang kanila magiging laban dito ni Arvin Tolentino. So tingnan na lang po natin kung sino sa kanila ang magwawagi dahil alam naman po natin kahit sabihin natin si Junmar Fajardo yung number 1, si Arvin Tolentino yung number 2, si Robert Bolick yung number 3 po dyan, ngayon nga po wala na nga po yung dalawa. Wala na po si Robert Bolick, wala na rin po itong si Junmar Fajardo dito sa semifinals at noong nakaraang playoffs hindi nga po pumasok etong San Miguel Beermen. So kumbaga, eto na po yung garantiya na etong dalawa ang magbabakbakan. Siyempre, mayroon pa pong Scottie Thompson na naandun sa likuran
ng isa pong Calvin Oftana. Kaya tignan na lang po natin mga shooters kung sino sa dalawang kupunan na to or sa dalawang manlalaro na to ang aabante pagdating ng finals ng PBA. Ito, pag-usapan naman po natin itong ating Gilas Pilipinas na nasa Taiwan na ang Gilas Pilipinas para sa last window ng FIBA Asia Cup qualifiers mula sa Doha, Qatar. Isang pocket tournament po ang sinalihan po ng ating Gilas Pilipinas dyan para nga po paghandaan ang kanila pong magiging bakbakan sa Taiwan. Isang panalo nga po ang nadala ng ating Gilas Pilipinas at dalawang talo sa Doha sa pagpunta ng Gilas Pilipinas sa Taiwan. Para sa gupain naman po itong Chinese Taipei ay susubukan nilang talunin muli ang nasabi pong kupunan ng mga Taiwanese at mismong si Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee ay excited sa magiging bakbakan na yan. Narito po si Justin Brownlee sa ulat ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. I'm excited. I'm sure everybody else, lalo na pagkatapos matalo sa nakaraang dalawang laro sa Doha. Sigurado akong excited na ang lahat na makabalik sa court at manalo. Susubukan nga po ng Gilas Pilipinas na muling talunin ng Chinese Taipei. This coming Thursday po yan dyan po sa loob ng Taipei Hiping Basketball Gymnasium. 7 PM po yan Pinas time. Mapapanood po yan ng live sa One Sports, One Sports Plus, RPTV at Pilipinas Live. Wala po ang ating 7'3" center na si Kai Soto, pero naandyan naman po itong unang pagkakataon na makakasama ni Coach Tim Cone ang isa pang sentro na si AJ Edu. At yan nga po ang kanyang official game sa Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. Narito po ang mga sinabi ni AJ Edu sa ulat ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ito ay tiyak na malakas. 3-4 na bansa sa loob lamang ng ilang araw. But at the end of the day, isang blessing to travel and a blessing to be able to represent the country. Yan nga pong sinabi ni AJ Edu. At talaga naman pong excited itong ating Gilas Pilipinas. Sa rematch nga po ng Gilas Pilipinas at ng Chinese Taipei, pwede rin mabigyan ng opportunity itong sina Mason Amos, Kevin Kiambao at ang nagbabalik na si Jamie Malonzo at ang nagbabalik pa rin si Troy Rosario. At sa Sunday naman, magiging bakbakan ng Gilas Pilipinas at ng New Zealand. Pwede rin naman pong mapagbigyan ng magandang laban etong si AJ Edu para sa ating pambansang kupunan. Again, wala po tayong ibang gagawin kundi ipagpatuloy ang suporta at ipagdasal na din natin ang ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Yun lang po yung ating maitutulong dito sa ating kupunan, mga shooters, para naman maging maganda at malinis po yung ating Gilas na walang ma-injury, wala pong masaktan sa ating pong mga manlalaro. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina